Kumusta natin ang updates mula sa Cebu naman from our man in the Queen City of the South, Dale Israel. Dale, umpisa natin sa bad news. Update lang yung sa collapse ng site sa Barangay Binaliw. 8 na raw ang casualties, ano, Dale? Yes, may hapon, Lord, and Denise. Yes, 8 na yung latest count ng fatalities dito sa nangyaring na Binaliw landfill landslide. Search and retrieval operations pa rin continue today at the collapsed landfill. And according to Mayor Nestor Archival, they continue pa yung search and retrieval operations. And in the videos, we saw also rescue teams trying to carefully retrieve yung body of another victim from a massive pile of garbage that gave way during the landslide. Authorities say that several employees were buried alive after a mound of garbage collapsed inside the landfill. As of latest official tally, the number of confirmed deaths has reached to 18 people were able to survive also from the incident, while 28 others remain missing, prompting continued search efforts at Binaliw, at Barangay Binaliw. So these are search and retrieval is ongoing, and over the weekend also, Vice President Sara Duterte visited the survivors at the hospital to check on their condition and offer support. And also, so was Senator Jaime Marcos, who was also here in Cebu over the weekend, and announced that Senate inquiry will be conducted to look into the cause of the landfill, the collapsed landfill, and determine accountability. Lord? Okay. Dale, sorry. Sabi ni Mayor Archival, ano, na the DENR daw must be held accountable for lapses in the yung pag. Kasi last year pa pala, may nag-ano na itong mga residente partner. Nagprotesta na pala sila dahil sa amoy daw. Yes, yes, Lord. Inireklamo na yan ng mga bahay na malapit sa landfill kasi sobra yung amoy. Alam mo, Lord, yung pile ng mga basura actually reached around more than 5 floors at that high. Hanggang ng 10 floors yung yung taas ng mga nagpile ng mga basura. Kaya kumulaps yun, nag-giveaway at yun nga natabunan yung opisina ng landfill office or landfill facility, at ngayon ay marami ang nawawala pa rin. Okay. Dale, I just wanted to ask you, kasi may 18 na hospitalized, right? Ano ba yung mga iniinda nila ngayon, as well as just to go back to what you mentioned also, yung investigation, meron na rin bang what do you call those? Theories at the very least, kasi ang reported ng mga witnesses, di ba, laging may loud explosion daw silang nadinig lahat? Yan yung actually yung subject ng investigation na ginagawa, kung ano yung cause ng landslide. Ang sabi rin, medyo na gumiway ito dahil nanghihina yung foundation nito dahil sa dumaan na bagyo. Yung earthquake, 6.9 magnitude earthquake, tapos may Typhoon Tino pa rin. Kaya medyo mahina na yung foundation ng nakapile ng mga garbage. Yun ay subject pa rin ng investigation, kaya hindi pa masabi kung ano nga ba talaga yung cause ng nangyaring landslide. But it's still a theory, no? Dale, no? Tingin ng iba, may pag-alog daw, tapos yung range from Tino ay maaring naka-apekto dito sa kaya sa naging unstable daw yung ilalim. Pero Dale, okay, ang problema raw ngayon ng syudad, pati na rin ng ibang mga LGUs dyan, since itong temporary closure ng landfill dyan, where now does the trash go? Kasi hindi lang Cebu City pala, kundi ibang mga local government units ang dyan nagtatapon ng kanilang mga basura. At ito raw talaga lumalabas yung mas malaking problema tungkol sa waste management ng buong Cebu. Dale.
So, ang sabi raw sa may Yun, konsolasyon na pupunta, saan ba banda yan? Gaano kalayo? Oo. Yung Consolacion kasi, Lord, medyo nasa boundary rin ng Cebu City. Ang sinabi kanina sa press conference ni Mayor Nestor Archival, kailangan na ng isang waste to energy facility na gagawin. Yan ang tinitingnan nila para ma-solve itong problema ng basura dito sa Cebu City. At isa pa, yung sinasabi ni Mayor na mag-segregate na ng basura at para maiwasan at para medyo makunan ng medyo yung basura. For now, wala pang ginagawang hindi pa yung kinuha ng mga basura ngayon dito sa Cebu City naka-pile lang din sa isang area doon sa may Consolacion. Kaya yun ang nangyari ngayon dito sa Cebu City. Ang tindi, no? Babalik lang ako ng konti, Adil. Noong June 2025, nagkaroon na pala ng closure warning mula sa City Hall. Itong lugar na to, if violations daw continued. Ano ang nangyari doon sa closure warning? Kasi parang, I think, parang 1 week lang yata ibinigay. Binigyan sila ng closure warning pero hindi ito finalo ng company. Kaya ang nangyari, hindi naman basta-basta lang mapasarado ng city government yung landfill kasi wala namang ibang lugar na pagtatakunan ng basura. So kaya ang nangyari, patuloy pa rin yung operations ng landfill. After that warning. Lord? Oh yeah, okay, deal. O, punta naman tayo sa Sinulog. Paano kaya ito? So, for the first time, I think in many years, nagkaroon ng masayang celebration kasi itong Sinulog. No? Pero at the same time, paano na balanse yung paggunita, pagdiriwang in the light of recent calamities sa lalawigan? Tama, Lord. Kanina nga, sa press conference ni Mayor Nestor Archival, medyo gloomy yung mga tao kasi yung problema yung sa landfill. Tapos may talk na naman about sa Sinulog preparations. So puntahan natin yung sa Sinulog, may 17 additional contingents pa rin. After kasi yung Sabado, meron yung Sinulog sa Dakbayan na parade at competition din. At ang nanalo supposedly is joining the January 18 Sinulog Grand Parade. Pero ang nangyari, gusto ni Mayor Nestor Archival isali lahat yung 17 participants ng Sinulog sa Dakbayan. So ang nangyari ngayon ay yung 17 na mga contingents mula sa barangays ng Cebu City pasasayawin uli sa Sinulog Grand Parade ngayong January 18. So there will be 37 more 37, a total of 37 contingents already at the Sinulog Grand Parade. So ang mangyayari ay mas early yung Sinulog na gagawin. It will start at 8 o'clock in the morning kasi last year the Sinulog Grand Parade started at around 2 p.m. at natapos medyo gabi na. So ang nangyari ngayon ay magiging early yung Sinulog at 8 a.m. in the morning at matatapos sa target nila is 8:30 p.m. So sabi ni Mayor Nestor Archival dapat naka-focus lang para hindi ma-delay yung Sinulog Grand Parade at walang mga delays na magagawa na mangyayari. Lord. Okay, Dale, itatanong ko na rin itong si Governor Pam Baricuatro came to the defense of Senator Amy Marcos for wearing a sleeveless blouse dun sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Alam naman natin na they are very particular when it comes to the proper attire. At ang sabi ni Governor Baricuatro ay in-inform daw siya na, ano ba ibig sabihin nito, Dale? Modagkot ako mamaya. Pero nakalimutan niya daw sabihan si Senator na dapat daw hindi sleeveless. Ngayon nga yung mudagkot yung you light up a candle later. Yung particular, yung mga guards ng Basilica Minore del Santo Niño very strict talaga. Yung sino man yung nakasuot lang ng sleeveless, hindi papasukin. Pati mga bata ayaw papasukin.
yung mga bata na mag-sleeveless lang, ayaw papasukin pa rin. They're very strict actually. At hindi pwede mag-short, hindi pwede yung punit-punit yung mga jeans. Ang nangyari pag Saturday, nagulat ang lahat kung paano nakapasok si Senator Amy Marcos kasi hindi dapat siya nakapasok kasi sa Basilica dahil naka-sleeveless lang siya. So yung mga hindi pinapasok noon yun ang unang nag-post at nag-criticize sa nangyari na pinapasok si Senator Amy Marcos doon sa Basilica. And ito naman si Governor Pam Barrecuatro, isang matalik na kaibigan at alay na si Senator alay niya si Senator Amy, came to her defense. Ang sabi, patawarin na lang yung nangyari kasi sinulog naman, the spirit of sinulog, no, there should be unity in sinulog and di naman talaga gusto ni Senator Amy na i-violate yung nangyari, yung protocols ng Basilica. So, pero ayaw pa rin ng mga tao kasi especially yung mga hindi pinapasok noon, marami kasi mga ordinary people na hindi pinapasok sa Basilica dahil lang sa nakasuot ng sleeveless, yung iba ay hindi naman ano tawag mo doon yung damit na sinuot, pero yun lang, basta may violation sa dress code, hindi na pinapasok talaga. Siguro, in her defense, marami siguro magsabi na, siya naman daw yung nag-broker nung the first time na nag-team up ang Marcos Duterte. At dyan sa Cebu raw nangyari yun. Diba? Anyway, okay. Daghang salamat. Okay. Pete Senior, Dale Israel, ang ating One News Cebu Desk. Thanks, Dale.